Mga master, may share lang ako So hindi rin ba kayo makaipon at nahihirapan kayo mag-budget ng inyong mga allowance or ng inyong kinikita. So ginawa kong video na to para i-share ko lang yung ginawa ko ngayong kung paano ako mag-budget at kung paano isa rin din ito sa pampasipag na kumbaga kaya ko ginawa ito is para alam ko yung target na dapat kong kitain sa isang araw So, gumawa ako dito ng listahan mga master. Example ko lang to pero ayun depende nga sa inyong kagastusan or inyong budget sa pang-araw-araw. So, naglista ako ng mga kailangan nating budgetan sa pang-araw-araw, pang buwan-buwan, pang monthly, pang weekly, pang kinsenas, kung halimbawa may bayarin kayo ng kinsenas, kung may bayarin kayo ng buwan-buwan at pati na rin yung pang araw-araw. So ayan tulad yan, baon ng mga bata, araw-araw yan, tapos kuryente, internet, tubig, buwan-buwan. Kung umuupa kayo ng bahay or sa pag-ibig, yan nakalista. Tapos kung halimbawa may utang kayo at may tornohan kayo, paluwagan, yan nakalista. Tapos syempre yung grocery at dapat may savings din kayo at may emergency money. So depende sa inyong mga pangangailangan ng mga master. Pwede nyo itong dagdagan, pwede nyo bawasan yung mga nakalista na example ko. So ayan, nakalagay diyan yung total 300 pang araw-araw times 26 days equals 7,800. Tapos ang kuryente namin monthly ay 1,500 sa ngayon. Tapos internet 1,500, tapos tubig 500, tapos bahay 5,000, yan. Tapos yan mga bayarin sa kung halimbawa may utang kayo, may loan, yan, paluwagan. So yan total na yan ay dinivide ko sa 26 days. Siyempre kailangan din naman natin may pahinga sa isang buwan. So dapat 31 days or 30 days. So 26 days para may kumbaga may rest day kayo So kaya i-divide ko yung total na yan sa 26 days. At ang pumatak ay ito per day. So ngayon, ito total ninyo itong mga to. Kung magkano ang total nitong mga to, ayan yung kailangan yung targetin or kitain sa araw-araw para kumbaga para sipagin kayo at kung halimbawa hindi talaga kaya ay at least may guide kayo kung alin yung kulang sa inyong nailista at syempre gagawa kayo ng tabihan ng inyong inilistang ito. Yan, ito papakita ko sa inyo tulad nito. Yan, electric, water, internet, yan. So ang kailangan ko sa na yan, kagastusan na yan sa isang araw ay 140. So dito ko ilalagay sa lagayang ito. Pwede nyong dagdagan kung halimbawa ay 140 ng total, pwede nyong gawing 150. Ilalagay nyo. Tapos yung bahay, kailangan ko magtabi araw-araw sa bahay ng magkano to? 5,000 divided by 26 days ay kailangan ko magtabi dito ng 195. Yan, bahay. Kung kayo umuupa or rent to own sa pag-ibig. So 195. Tapos itong insurance na lalagyan ay ito yung mga torno, mga utang mo, yan. Kailangan ko maglagay dito sa bayaran ito ng 125 ay 360, yan. Sa total ng 360, pwede mong gawing 400 or kailangan mo 350 para walang barya. Pero kung gusto nyo saktuhan, pwede nyo lagyan ng barya. Tapos yan, grocery, kailangan kong maglagay dito ng 195 pesos araw-araw. So, yan. Tapos, savings, syempre, yan, 2,000. Ang savings, dapat nyo may savings kayo buwan-buwan na 2,000. Araw-araw niyan is 80. Kailangan nyo maglagay diyan ng 80 pesos.
Tapos emergency money, halimbawa pag nagkasakit kayo, diyan kayo kukuha ng pambudget o pampa-hospital, pero sana naman hindi magamit yan. So mapupunta rin yan sa savings, as savings. So ayun, kung monthly kayo sumasahod, syempre at kulang yung monthly nyo, ako nagtatrabaho kayo sa mga private company or public ay syempre gagawa kayo ng paraan para magkasya yung inyong babudgetin. Mahirap kasi mag-budget ng kulang yung babudgetin. Kaya kahit pa paano dapat may guide kayo ng ganito at para alam nyo kung kailangan nyo bang dagdagan ng inyong pinagkakakitaan, na tulad ko na araw-araw naman akong kumikita at sa tingin ko pinipilit kong matustusan itong lahat ng bayarin nito araw-araw. So ayun, sana nakatulong mga master. At para kahit papaano ay sipagin kayo para yung araw-araw ninyong target na kita ay alam ninyo kung nahihit ninyo o hindi. Alright, at nasa comment section yung link kung saan ko nabili itong money organizer or bills organizer. Comment section link. Let's go!